Hello guys, please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz, thank you. Supreme Rebirth Kabanata 1401 hanggang 1410. Galit na galit din ang pangalawang prinsipe. Ang mga taong ito ay talagang hindi inilagay ang kanilang prinsipe sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga puso ay galit na galit, dinurog ang espiritu ng martial arts ng unicorn, at humahampas pasulong. At sabay ding bumaril sina Li Hanxing at Lan Ziqiong, umaatake sa isa't isa. Nanguna si Chen Lei at hinarap ang panganay na prinsipe. Sa mga taong ito, siya lang ang makakapigil sa prinsipe. Ang iba ay hindi naman kalaban ng prinsipe. Hoy! Si Chen Lei ay naging isang banal na katawan ng espada at marahas na nilaslas ang pinakamatandang prinsipe, habang ang pinakamatandang prinsipe ay dinurog ang gininto ang layon na martial arts spirit at marahas na pinatay. Habang pinupuksa, ang dakilang prinsipe ay nagsakripisyo ng isa pang piraso ng walang katapusang kapangyarihan, ngunit ito ay ang Nine Dragons Jade Seal. Sa Nine Dragon Jade Seal na ito, ang 9 na dragon na napapalibutan ng Jade Seal sa bibig nito, ay mabilis na lumaki at naging parang isang maliit na bundok, bumagsak ito ng malakas patungo sa liwanag ng espada kung saan binago ni Chen Lei. Boom! Sa malakas na tunog, ang Jade Seal na ito na kasing laki ng maliit na burol ay tumama sa liwanag ng espada. Pagkaraan ng ilang sandali, ang liwanag ng espada ay lumabo ng ilang minuto, at lumitaw ang mga bitek. Hindi inaasahan ni Chen Lei na napakalakas ng Jade Seal na ito, at nagdusa siya ng maliliit na pinsala dahil sa kawalang ingat. Gayunpaman, isinagawa niya ang Four Saints Refining Technique, at ilang sandali, ang walang hangganang espiritual na ambon ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon at bumuhos sa katawan ng espada. Pagkatapos nito, kumislap ang liwanag, at muling nagniningning ang katawan ng espada, nakita ang matalim na gilid, na wala ang lahat ng bitek sa itaas. Muling binasag ni Chen Lei ang banal na katawan ng espada at nilaslas patungo sa gininto ang Lion Martial Soul na nawasak. Kasabay nito, isang walang kamatayang kaldero ang lumipad upang salubungin ang 9 na Dragon Jade Seal na muling nahulog. Sinaktan nila ang isa't isa, ang iba ay mabangis, nagpapadala ng mga alon na nanginginig sa lupa, at nanginginig at bumuho ang hindi mabilang na mga taluktok ng sunod-sunod. Sina Li Hanxing, Lan Ziqiong, at ang pangalawang prinsipe ay nasa isang matinding labanan, dahil kung tutuusin, mas kaunti sila sa bilang, at sina Li Hanshan, Qin Shu, Qin Jianchuan, Qin Zhenfei at iba pa ay pawang mga bihirang talento, natural na nagsasama-sama nagdulot ng matinding pressure na hindi pangkaraniwang para kay Li Hanxing at sa iba pa. Sa sandaling ito, gaano kalaki ang pag-asa ni Li Hanxing na narito si Jingjing. Kung naruroon si Jingjing, direktang sisirain niya ang 100 Flowers Realm God Art, napipigilan ang lakas ni Li Hanshan at ng iba pa ng hindi bababa sa 40%, at ang kanilang lakas, maaaring duplicate. Kahit gaano pa karami si Li Hanshan at ang iba pa, hindi sila magiging kalaban nila. Ngunit malinaw na hindi ito makatotohanan. Ngayon si Jingjing ay nasa coma pa rin sa ilalim ng lason ni Dark Yama, at siya ay natatakan din sa isang ice coffin, nagpapagaling sa Qingyang Immortal Palace ni Chen Lei. Sa pagkakataong ito, maaari lamang silang umasa sa fight hard para sa iyong sarili. Sa oras na ito, sina Li Hanshan, Qin Shu at iba pa, na nakikitungo kay Li Hanxing, ay masasabing napakabangis, at direktang tinalakay ang mga pangunahing punto ni Li Hanxing. Gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para maalis si Li Hanxing. Napagtanto na noong huling beses na pinalampas nila ang pagkakataong patayin si Li Hanxing, pinagsisihan ito nina Li Hanshan at Qin Shuao. Ngayon, gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para tuluyang maalis si Li Hanxing. Ang mukha ni Li Hanxing ay lumulubog na parang tubig, at siya ay tumugon ng mahinahon. Ang malamig na Moon Martial Spirit sa likod niya, na naglalabas ng malawak na malamig na hangin, ay bumuo ng isang field ng malamig na yelo sa loob ng 1 kilometro ng kanyang buong katawan. Sa tuwing papasok siya sa larangang ito, ang kapangyarihan ng mga pag-atake o kayamanan sa loob ay lubhang nababawasan. Ngayon, si Li Hanxing ay ganap na nagtatanggol, hindi sinusubukang saktan ang kaaway, para lamang protektahan ang kanyang sarili. Si Hanyu Martial Soul ay napakalakas, sa ilang sandali, halos hindi masira ni Li Hanshan at ng iba pa ang depensa ni Li Hanxing sa maikling panahon. Para naman sa iba,
Hindi sila nang ahas na salakayin sila Michelle at ang pangalawang prinsipe. Ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang katapusan, iniisip ang tungkol sa paghuli ng buhay sa pangalawang prinsipe at pangalawang prinsipe. Natural, ayaw mahuli ng pangalawang prinsipe at ni Michelle Lan, at lumaban sila ng husto, ngunit dahado rin sila pansamantala. Sa oras na ito, kung si Li Hanxing, ang pangalawang prinsipe, at si Lan Ziqiong ay alam na ang variable sa pagitan nila ay si Chen Lei pa rin. Hanggat kayang talunin ni Chen Lei ang prinsipe at palayain ang kanyang mga kamay, maaari nilang gawing tagumpay ang pagkatalo. Si Chen Lei ay natalo ng pinakamatandang prinsipe pagkatapos, ang ilan sa kanila, natatakot ako na ang buong hukbo ay mapuksa. Sa sandaling ito, si Chen Lei at ang panganay na prinsipe ay mabangis na lumaban ng sama-sama, ganap na pinasabog ang lugar na ito. Hindi mabilang na mga bato ang natangay ng labanan ng dalawa, gumuho ang lupa at sumanggaw ang ilog. Si Chen Lei ay naging isang banal na katawan ng espada at tumangay gamit ang isang espada. Ang gulat na liwanag ng espada ay tumama patungo sa prinsipe, ngunit iniwasan ito ng prinsipe. Ang liwanag ng espada na ito ay lumipad ng diretsyo sa lupa, pinutol ang lupa. Bitek, nagpapakita ng 1 milyang haba ng bitek, at ang ibabaw ng hiwa ay kasing kinis ng salamin. Ang napakalaking mahiwagang espada na nasa kamay ng dakilang prinsipe, kasama ang maliwanag na talam nito, ay tumama sa mahiwagang katawan ng espada na binago ni Chen Lei sa hangin, at nilabanan si Chen Lei gamit ang ginintoang Lion Martial Spirit. Ilang saglit, umapaw ang talam, tumalsik ang gintong liwanag. Ang talam na ito ay napakalakas na ang isang strand ng liwanag ay maaaring pumutok sa isang malaking bundok, at ang kaunting ginintoang liwanag ay maaaring gumuho ng isang piraso ng lupa na may walang hangganang kapangyarihan. Sa himpapawid, ang walang kamatayang tripod at ang Nine Dragons Jade Seal ay lumaban din sa isa't isa. Ang Nine Dragons Jade Seal ay may walang katapusang kapangyarihan. Ang 9 na dragon ay namumulaklak ng banal na liwanag, at sa wakas ay lumipad sa himpapawid, pinalibutan ang walang kamatayang tripod, at ang yaksi ay lumaki sa parehong bilis, namumulaklak ng mayamang sayan na liwanag, lubhang nakakatakot, at maaaring sirain ang langit at ang lupa, at tumama, ang walang kamatayang kaldero grabe. Ngunit ang walang kamatayang kalderong ito ay matibay at walang kamatayan, naglalabas ng magulong liwanag, umiikot sa hangin, nagpapalipad ng lahat ng uri ng umaataking bomba, at nahuhulog sa malayo. At ang mga lumilipad na pag-atake ng bomba na ito ay nahulog sa lupa at malalayong kabundukan, na nagdulot ng agarang natural na mga sakuna. Ang lupa ay lumubog, ang mga taluktok ay nabasag, at hindi mabilang na usok at alikabok ang bumangon sa langit, pira-piraso. Daan-daang milyong-milyong kilo ng bato ang gamulong pababa. Laking gulat din ni Chen Lei sa oras na ito. Talagang hindi maarak ang lakas ng prinsipe, na nagdulot sa kanya ng matinding pressure. Sa oras na ito, naramdaman ni Chen Lei na kung hindi siya gagamit ng ilang card, gusto niyang sugpuin ng prinsipe, napakahirap pa rin ito. Sa pag-iisip nito, hindi na hinawakan ni Chen Lei ang kanyang mga kamay, at direktang dinurog ang kanyang martial soul. Saglit, isang malaking Thunder God Lotus ang lumitaw sa likod ni Chen Lei, na tinatakpan ang kalangitan at ang araw, at ito ay lubhang marahas. Ang malaking Thunder God na Lotus na ito, halos nakaugat sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, ay dumiretso sa langit. Ang malalaking dahon ay tila kayang takpan ng mundo, at sa mga dahon, bilog na butil ng kulog, patuloy na gumugulong, sa mga tangkay ng lotus na tila mga haligi sa kalangitan, mayroong 100 higanteng kidlat na dragon na may malalaking katawan at mga kaliskis na nakabalot sa kanila. Maging ito ay ang Lightning God Lotus, o ang Lightning Beads at Lightning Dragons, lahat ay totoo at totoo. Hindi tulad ng mga martial soul ng ibang tao, mayroon silang medyo ilusyon na pakiramdam. Ang martial soul ni Chen Lei ay nagbibigay sa mga tao ng realidad, pakiramdam. Boom! Sa sandaling ito, direktang dinurog ni Chen Lei ang Thunder God Lotus Martial Soul, pinatay ang daan-daang milyong electric lights, at direktang nilunod ang panganay na prinsipe sa Electric Sea. Ito ang unang pagkakataon na ganap na winasak ni Chen Lei ang Thunder God Lotus Martial Soul. Biglang sumabog ang Thunder God Lotus Martial Soul na may kapangyarihang nanginginig sa mundo, na naging dahilan upang hindi ito makayanan ng pinakamatandang prinsipe. Sa sandaling ito,
naramdaman na lamang ng panganay na prinsipe ang isang ilaw na kuryente na bumalot sa kanyang buong katawan, ang kanyang buong katawan ay paralisado at naninigas, at ang kanyang lakas ay lubos na mahirap gamitin. Tungkol naman sa ginintoang layon na martial spirit sa himpapawid, itim na usok ang bumalot sa buong katawan, at ang ginintoang buhok ay magulo, ang liwanag ay madilim, at ito ay malapit ng gumuho. Sa sandaling ito, si Chen-Lei, na nagkatawang tao bilang isang banal na katawan ng espada, ay nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag ng espada sa dagat ng kulog, at naglaslas patungo sa gintong espiritu ng leon sa hangin. Supreme Rebirth Kabanata 1402. Direktang binasag ng espada ni Chen-Lei ang kaluluwa ng martial arts ng gintong leon sa kalangitan ng ginintoang liwanag at ulan, na naglaho sa hangin. Ang prinsipe ay sumigaw. Ang kanyang mukha ay naging lubhang mapotla, at ang malupit na aura sa kanyang katawan ay hamupa na parang tubig. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng sangkatauhan na kayang makipagkumpetensya sa mga nangungunang lahi sa 10,000 lahi ay batay sa malupit na diwa ng martial arts. Kapag nasira na ang martial arts spirit, masasabing halos maalis na ang kultibasyon ng buong tao. 80%, not to mention wasteful people, wala naman masyadong pinagkaiba. Pagkatapos ng lahat, ang isang metamorphosis tulad ni Chen-Lei na maaaring pumatay sa ikawalong palapag ng Emperor Wu sa kanyang pisikal na katawan ay talagang napakakaunti. Sinulyapan ni Chen-Lei ang halos walang kwentang panganay na prinsipe. Sa isang pagpitik ng kanyang daliri, isang malakas na hangin ang tumama sa nakatatandang prinsipe, na nagpatambo sa prinsipe, pagkatapos ay tumingin kay Li Hanshan at sa iba pa. Pagkatapos noon, hindi nag-atubili si Chen-Lei na sugurin sina Li Hanshan, Xin Shuo at iba pa. Sa oras na ito, nakita ni Li Hanshan ang pag-atake ni Chen-Lei, at agad na tumalikod at tumakas, tiyak na tumakas. Ang tatlong magkakapatid na sina Xin Shuo, Xin Jianchuan at Xin Jinfei ay tumawa ng palihim at sumugod kay Chen-Lei. Ang tatlo sa kanila ay nagpakita ng isang serye ng pinagsamang pag-atake, na lubos na nagpapataas ng kanilang lakas. Ang liwanag ng espada at mabangis na espiritu, na naglalabas ng mabangis na hininga, ay sinunggaban si Chen-Lei. Dinurog ni Chen-Lei ang Thunder God Lotus, at ang Thunder God Lotus ay nanginig. 10,000 kulog ang tumama, agad na nilunod ang tatlong magkakapatid na Xin Shuo sa liwanag ng kulog, at ang martial arts nilang tatlo ay inatake ng kulog ng Thunder God Lotus, at nasunog sa asol na usok sa isang iglap. Ang tatlong magkakapatid na sina Xin Shuo, Xin Jianchuan, at Xin Jiangxin, ang kanilang martial arts ay nawasak, at ang kanilang cultivation ay pinatalsik din. Sa isang kalabog, halos magkasabay silang bumagsak sa lupa, patuloy na nanginginig, at pagkatapos ay nahimatay. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Chen-Lei ay nahulog sa ilang iba pang mga tao, at ang mga taong ito, nang makita ang makapangyarihang kapangyarihan ni Chen-Lei, lahat ay natakot sa kanilang mga puso, ngunit hindi sila nang ahas na tumakas. Boom! Tumingin si Chen-Lei sa mga taong ito, may dalang nakakatakot na mga ilaw ng kuryente, sumugod sa mga taong ito, at nilamon sila sa dagat ng kulog. Ilang saglit, isa-isa ang ilaw ng kuryente sa mga taong ito. Ang kanyang mga kamay at paa ay nagsasayaw ng ligaw, bumagsak, at bumagsak sa lupa, nawalan din ng malay. Ang mga taong ito, sa harap ng Thunder God Lotus ni Chen-Lei, ay walang kahit katiting na kapangyarihang lumaban. Pagkatapos ay kinuha ni Chen-Lei ang lahat ng mga taong ito at itinambak sila. Sa oras na ito, dahan-dahan silang pinalibutan ni Li Hanxing, ang pangalawang prinsipe at si Lan Ziqiong. Lan Feng, ikaw na ang bahala sa bagay na ito, sabi ni Chen-Lei sa pangalawang prinsipe. Ang tunay na pangalan ng pangalawang prinsipe ay Lan Feng. Nagkasundo sila ni Chen-Lei na igalang si Chen-Lei bilang kanyang kapatid, at maaaring tawagin siya ni Chen-Lei sa kanyang pangalan. Si Chen-Lei ay hindi magalang, at masayang sumang-ayon, kaya palagi niyang tinatawag ang pangalan ni Lan Feng. Ang pangalawang prinsipe, si Lan Feng, ay tumingin sa panganay na prinsipe at sa iba pa. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang bola ng nagyayalong asul na tubig ang tumama sa ilang tao at pinalamig sila, at ang ilang mga tao ay nawalan ng malay. Yung mga taong pumasok, biglang nagising. Pagkagising ng mga taong ito, agad nilang napagtanto ang sitwasyon,
at isa-isa nilang tiningnan ang pangalawang prinsipe na nataranta, iniisip kung paano sila paalisan ng pangalawang prinsipe. Ang pangalawang prinsipe ay tumingin sa mga taong ito, at sa wakas ay bumagsak sa pinakamatandang prinsipe, at nagsabi, "Kapatid na emperador, ano pa ang masasabi mo sa pagkakataong ito?" Ang panganay na prinsipe ay bigo sa oras na ito, tumingin sa pangalawang prinsipe, at sinabi, "Sa pagkakataong ito ay nanalo ka, ngunit hindi ako naniniwalang maglakas loob kang patayin kami." Sinabi ng pangalawang prinsipe, "Siyempre, hindi kita papatayin, ngunit ang parusang kamatayan ay hindi maiiwasan, at ang mga nabubuhay na kasalanan ay mahirap patawarin." Pagkatapos ng pagsasalita, ang pangalawang prinsipe ay nagwagayway ng kanyang kamay at kinumpiska ang lahat ng mga singsing na imbakan mula sa mga taong ito, at sa harap ng mga taong ito, inalis ang mga paghihigpit sa mga singsing na ito. Pagkatapos, ibinigay ng pangalawang prinsipe ang storage ring na ito kay Chen Lei at sinabing, "Brother Chen, iniligtas mo ang buhay ko, wala akong sinabi. Kahit na humiram ako ng mga bulaklak para ailay kay Buddha, wala akong ibinunyag. Kaunti lamang ng iyong sariling puso, at hinihiling ko sa iyo na tumanggi na iwan ako ng padalos-dalos, at dapat mong tanggapin ito." Panipi. Nakita ni Chen Lei na ang pangalawang prinsipe ay determinado at tumango, at direktang itinago ang storage ring na ito, na walang pakialam sa malungkot na mukha ng prinsipe at ng iba pa. "Shi Hao, sila iyon? Sila ang lumabag sa mga patakaran, binaril tayo ng walang dahilan, at nang agaw ng ating biktima." Sa oras na ito, si Li Hanshan, na nakatakas, ay bumalik kasama ang isang grupo ng mga tao at pumunta kay Li Hanxing at sa iba pa, at sumama siya kay Li Hanshan, at sa pagkakataong ito siya ang may pananagutan sa pangangasiwa sa pagiging patas at hustisya ng buong Shi Haoye, mga aktibidad sa pangangaso sa bahay dakilang 8 Diyos. Si Shi Huya ay isang matipunong figure, na may 12-dosenang mga bodyguard sa kanyang entourage, na sumusunod kay Li Hanshan, at nagpakita rito. Napasimangot si Shi Huya nang makita ang eksena, ngunit bahagyang itinaas niya ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay sinabi, "Nakita na ni Shi Aotian ang unang prinsipe at ang pangalawang prinsipe." Ikinaway ng pangalawang prinsipe ang kanyang kamay at nagsabi, "Hindi kailangang maging magalang si Shi Shenhao. Paano nakakapag-alala ang mga magulang mo sa maliit na bagay?" Ang Shi Aotian na ito ay isang figure sa henerasyon ng ama ng pangalawang prinsipe, isa sa 8 Diyos, na kumikilos ng patas at walang kinikilingan. Tinuro ni Shi Aotian si Li Hanshan, at sinabing, sumuko si Li Hanshan kay Ben Hao, sinabing nilabag mo ang mga regulasyon sa lugar ng pangangaso na ito, inagaw ang biktima, at binaril at nasugatan din ang mga tao. Hayaang pangunahan ni Ben Hao ang isang tao na mag-imbestiga. "Ben, noong ako ang namamahala sa mga bagay sa pangangaso, kailangan kong pumunta at magsiyasat ng malinaw." Panipi. Bahagyang ngumiti ang pangalawang prinsipe at sinabi, "Master Shi Hao, malamang nalinlang ka. Maaari kong garantiya sa aking personalidad na hinding-hindi ko lalabagan ang mga tuntunin at batas ng pamamaril na ito. Para sa ilan sa mga bagay na ito, hindi sila tulad ng sinabi ni Li Hanshan." Panipi. Sinabi ni Shi Aotian, "Ang katotohanan ng bagay, sa pagkakataong ito ay tiyak na iimbestigahan, at lahat ay magiging patas at makatarungan." Ang pangalawang prinsipe ay tumango at nagsabi, "Mabuti yan, ang prinsipeng ito ay nagtitiwala pa rin kay Lord Shi Hao. Mayroong photocopy spar dito na nagre-record ng mga nangyari, at hiniling ko kay Master Shi Hao na tingnan." Polihis na guhit. Kinuha ni Shi Aotian ang photo-printed spar at diretsyong dinurog. Pagkaraan ng ilang sandali, isang puting liwanag ang dahan-daang dumausdas sa kawalan, at lahat ng nangyari ngayon ay lumitaw dito. Ayon sa mga tala sa spar photocopy, ang katotohanan ng bagay ay agad na naunawaan. Ang pangalawang prinsipe ay hindi gumawa ng inisyatiba sa lahat. Sa kaibahan, ang panganay na prinsipe ay agresibo at nanguna. Ang pangalawang prinsipe at ang iba ay nagtanggol lamang sa kanilang sarili at lumaban. Bilang karagdagan sa photocopy spar na ito, kinuha din ni Chen-Lei ang kaluluwa ng Black Panther Beast, at hinayaan ang bato na hanapin ang kaluluwa. Pagkatapos maghanap ng impormasyon sa Black Panther Soul, sa wakas ay nakumpirma na si Chen-Lei at ang iba pa ang nagligtas sa dalawang magkapatid na sina Qin Jianchuan at Qin Jinfei, at walang nakawan sa kanilang Black Panther na halimaw.
Sa harap ng ganitong uri ng matibay na ebidensya, si Li Hanshan ay hindi makapagsalita, at anumang mga salita ay tila mapotla at mahina. Matalim na tinitigan ni Xiao Tian si Li Hanshan at ang iba pa, at sinabing, "Kayong mga lalaki, huwag kayong pumunta sa tamang daan, puno kayo ng masamang tubig, at gumagawa kayo ng ilang mga hindi matuwid na paraan." Ito ay talagang nakakahiya para sa Ben Hao, inihayag ni Ben Hao. Ang iyong mga resulta sa pangangaso sa pagkakataong ito ay lahat ay hindi wasto, isang bangkos ng basura, ano? Malamig na umungol si Xiao Tian. Matapos matuklasan ang katotohanan, labis niyang kinasusuklaman ang mga aksyon ng pinakamatandang prinsipe, si Li Hanshan at iba pa, at direktang gumawa ng desisyon, at pagkatapos ay umalis. Sa pagkakataong ito, ano ang ginawa ni Li Hanshan? Dahil, masasabi mong binaril niya ang kanyang sarili sa paa sa pamamagitan ng pagbaril sa isang bato. Supreme Rebirth Kabanata 1403. Umalis si Xiao Tian, tinitigan ni Li Hanxing, Chen Lei at iba pa si Li Hanshan ng masama. Ano ang gusto mong gawin? Dapat mong malaman na hindi pa nakakalayo si Shi Shenhao. Kung may gagawin ka sa akin, tatawagan ko. Nang makita sina Li Hanxing, Chen Lei at iba pa na lumilingon sa paligid na parang mga lobo, malakas na sinabi ni Li Hanshan na parang takot na kuneho. Li Hanshan, wala kaming gagawin sa iyo. Kung ang reaksyon ay napakalakas, kailangan mong alagaan ang prinsipe. Sumulyap si Li Hanxing kay Li Hanshan, tumawa, at umiling. Hindi siya gumawa ng anumang aksyon laban kay Li Hanshan. Masyadong problema para sa kanya ngayon. Ngayon naghihintay siya. Ang pangalawang prinsipe at si Chen Lei ay umiling nang makita nila ang hitsura ni Li Hanshan, at hindi gaanong nagsalita. Para naman kay Lan Ziqiong, tumingin sila kay Li Hanshan nang may pang-aalipusta at umiling at umalis. Huwag mo akong samantalahin ang pagkakataong ito, baka magmukha kang kaakit-akit. Nang makita ang mapanghamak na mga mata ni Chen Lei at ng iba pa, malamig na ngumuso si Li Hanshan, pagkatapos ay tumalikod at tumingin sa panganay na prinsipe at sa iba pa. Biglang sakit ng ulo. Ang mga taong ito ay walang espiritu ng martial arts, sa pagkakataong ito, at kalahati lang ang wala silang silbi. Ngayong nasa labas na ang mga hayop, ang saya-saya. Hindi nang ahas si Li Hanshan na isipin ang ganoong eksena. Itinaas niya ang kanyang kamay, inihagis ang lumilipad na bangka, inilipat ang lahat sa lumilipad na bangka, sinira ang lumilipad na bangka, at lumipad patungo sa labas ng lugar ng pangangaso. Bukod dito, ayaw ni Chen Lei at ng iba pa na ipagpatuloy ang paghahanap ng mabangis na hayop. Sa oras na ito, wala pang isang araw bago natapos ang pamamaril, at nakasanayan na lamang nilang magmadaling bumalik. Hindi nagtagal, bumalik si Chen Lei sa kampo sa paanan ng Tungtian Mountains. Ibinigay ni Chen Lei ang lahat ng mga hayop kay Li Hanxing at hiniling sa kanya na magparehistro, ngunit nakahanap siya ng isang tahimik na lugar upang makapagpahinga. Pinabalik ng pangalawang prinsipe si Lan Ziqiong sa ikawalong prinsipe. Si Lan Feng pala, nakasama mo na ba ang babaeng ito? Nakita ng ikawalong prinsipe ang pangalawang prinsipe na si Lan Feng na pinabalik si Lan Ziqiong, na nagpapakita ng mabait na ngiti. Iniyuko ng pangalawang prinsipe ang kanyang mga kamay at nagsabi, "Uncle 8th Emperor, Pinsang Ziqiong, hindi ko siya nailigtas," ngunit si Li Hanxing ng Li Clan, at si Chen Lei. Pagkatapos magsalita, ang pangalawang prinsipe na si Lan Ziqiong ay nailigtas at sinabi sa ikawalong prinsipe ng detalyado. Ang lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ni Li Hanxing sa kalsada. Ito pala ay isang batang lalaki mula sa Li family. Oo, siya ay isang mabuting binata na may magandang kinabukasan. Gustong-gusto ko ito. Mas malakas siya kaysa kay Li Hanshan. Para kay Li Hanxing, ang ikawalong prinsipe ay mayroon ding imahe, at minsang tumulong kay Li Hanxing sa isang maliit na gang noong panahong iyon. Sa katunayan, ang maliit na trabahong iyon ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa mga mata ng 8th Prince, ngunit para kay Li Hanxing, halos binago nito ang kapalaran ng kanyang buhay, at ang kabaitan ay hindi maliit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay iniligtas ni Li Hanxing si Lan Ziqiong, hindi lamang nawalan ng suporta, ngunit higit pa. Pagkatapos, tinitigan ng ikawalong prinsipe si Lan Ziqiong, tinitigan at sinabing, "Babae, ang tapang mo ay lumalakas at lumalakas."
Pagkatapos bumalik sa oras na ito, naisip ko lamang ito sa likod ng mga saradong pinto. Hindi ka pinapayagang lumabas ng 3 buwan. Panipi. Biglang naging bitter gourd ang maliit na mukha ni Lan Zikyong. Uncle Emperor, this time hindi naman talaga nagdulot ng gulo si Cousin Michelle, but gave me a lot of help. Sa tingin ko, dapat iwasan ang parusang ito. Sa sandaling ito, itinaas ni Lan Feng ang kanyang mga kamay sa 8th Prince at sinabi ng malakas, nagmamakaawa kay Lan Zikyong. Matapos marinig ito, bahagyang tumango ang ika-8 prinsipe at nagsabi, dahil ang iyong pinsan ay nakikialam sa iyo. Sa pagkakataong ito, kalimutan mo na ito, ngunit kung maglakas loob kang gumawa ng mga krimen sa susunod, depende ito sa kung paano kita parurusahan. Salamat Dad. Matapos makinig ni Blue Michelle, biglang ngumiti ang maliit niyang mukha, tapos tumakbo siya palabas na parang ibon. Hoy, anong gagawin mo? Tanong ng ika-8 prinsipe kay Lan Zikyong. Maghanap ng kaibigan. Ang boses ni Lan Zikyong ay umalingaw sa hangin, ngunit ang tao ay nawala. Tumawa ang ika-8 prinsipe at umiling. Mahal na mahal niya ang anak na ito, ngunit hindi siya nag-aalala. Ang buong kampo ay napuno ng kanyang eyeliner, at si Lan Zikyong ay hindi nakatakas sa kanyang palad. Pagkatapos, ang ika-8 prinsipe ay tumingin sa pangalawang prinsipe na si Lan Feng at sinabi, Fenger, halika, bigyan mo ako ng detalyadong paliwanag ng iyong sitwasyon. Gusto ko talagang marinig. Tumango si Lan Feng, umupo sa tapat ng 8th Prince, at pagkatapos ay ipinaliwanag ng detalyado ang ilan sa kanyang mga natamo mula sa pamamaril na ito. Ang ika-8 prinsipe ay tumango sa kanyang ulo sa pag-iisip. Sa wakas, pagkatapos makinig sa mga kalkulasyon ni Lan Feng, sinabi ng ika-8 prinsipe, sa ganitong paraan, nagawa mo at ni Chonger na gawing panganib ang panganib sa pagkakataong ito, lahat ay dahil kay Chen Lei. Nang makinig ang ika-8 prinsipe sa kwento ni Lan Feng, si Chen Lei ang pinakamaraming nabanggit. Narinig din ng ika-8 prinsipe ang tungkol dito kay Chen Lei. Kahit na siya ay isang tagalabas, siya ay gumawa ng malaking kontribusyon sa pagsasabotahe sa mga Diyos ng dagat ng angkan ng piting ng tigre, at si Chen Lei ay gumawa din ng malaking kontribusyon sa mga lihim ng dagat, pagliligtas ng maraming tao. Sa panahong ito, ang pangalan ni Chen Lei ay masasabing patuloy na ipinakilala sa mga tainga ng ika-8 prinsipe. Kung gayon ang taong ito ay talagang isang pambihirang henyo. Gusto ko talagang makita. Bumantong hininga ang ika-8 prinsipe at sinabi. Sa tingin ko makikita mo ito sa lalong madaling panahon, sabi ng pangalawang prinsipe. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ika-8 prinsipe sa pangalawang prinsipe. Wala naman. Ang pangalawang prinsipe ay ngumiti at umiling, nang hindi nagsasalita, iniwan ang ika-8 prinsipe na nalilito. Pagkatapos, sinabi ng ika-8 prinsipe, Lan Feng, sa pagkakataong ito ang pagtatanim ng panganay na prinsipe ay napabagsak. Kahit na siya ay naghahanap ng isang bagay ng maaga, ito rin ay isang malaking kaganapan. Ano sa tingin mo ang bagay na ito? Narinig ng pangalawang prinsipe ang sinabi ng ika-8 prinsipe, at nagsabi, Ika-8 tiyo, dapat kang tumayo sa aking panig sa bagay na ito. Kung may responsibilidad man sa bagay na ito, lalabanan ko ang lahat. Ikanaway ng 8th Prince ang kanyang kamay at sinabing, Lan Feng, huwag kang mag-alala. Nakita ko ang photocopy spore sa kamay ni Shi Shenhao. Nakagawa ka ng mahusay na trabaho sa isyong ito. Ang pangunahing alalahanin ko ay hindi pa kakawalan ng prinsipe, dapat mong malaman na ang kanyang kapangyarihan ay nasa itaas ng hukuman at hindi dapat baliwalain. Talagang gagamitin niya ang ika-9 na palapag na si Master Woody para gumanti. Dapat kang maging maingat sa panahong ito. Panipi. Tumango si Lan Feng at nagsabi, Uncle 8th Emperor, naiintindihan ko ito. Ang ika-8 prinsipe ay muling tumango, at nagsabi, samantalahin ang panahon kung kailan ang prinsipe ay napatalsik, makikipag-ugnayan ako sa ilang tao at hihilingin sa emperador na gawin kang prinsipe. Kailangan mo ring maging psychologically prepared. Sa ilang mga prinsipe, ang ilang mga prinsipe ay maasahin sa mabuti ang tungkol sa nakatatandang prinsipe, habang ang iba naman ay maasahan tungkol sa pangalawang prinsipe. Ang ika-8 prinsipe ay may napakagandang impresyon kay Lan Feng at lihim na sinuportahan si Lan Feng. Matapos makinig sa ika-8 prinsipe, sinabi ng pangalawang prinsipe, Pamangkin, salamat tiyuhin.
Alam ni Lan Feng na gusto niyang maging isang prinsipe. Ang suporta ng mga tiyuhin at mga ministro ng palasyo ay lubhang kailangan. Sa pagkakataong ito, ang pagtatanim ng prinsipe ay inalis at hindi na maibabalik sa loob ng mga dekada. Ang ganitong sitwasyon higit pa rito, kung ang ikawalong prinsipe at ang iba pa ay lihim na sumulong at gumawa ng desisyon sa kanyang ama, kung gayon ito ay posible para sa kanya na maging isang prinsipe. Supreme Rebirth Kabanata 1404. Habang ang pangalawang prinsipe at ang ikawalong prinsipe ay nag-uusap ng buong puso, natapos na ni Li Hanxing ang pagpaparehistro ng mga pangangaso na biktima. Sa huli, si Li Hanxing ay nireranggo sa kompetisyon sa pangangaso na ito sa pangangaso ng 35 Woody 8th Order High-Level Beast. Unang pwesto. Sa pagkakataong ito, muling nasa limelight si Li Hanxing, at alam ito ng lahat ng mga disipulo ng mga marangal na pamilya. Dahil dito, talagang hinulaan ni Li Hanxing na nanghuli sila ng higit sa 100 hayop, at inagaw din ang mga hayop na hinuhuli ni Li Hanshan, ang prinsipe, at iba pa, at sa wakas ay umabot sa 35 hayop. Napakalaking bilang, sa kompetisyon sa pangangaso na ito, natural na walang makakalampas sa kanila. At pagkatapos ng panahong ito, ang pinuno ng patriarch ng pamilya Li ay nagpatuloy sa pag-ako sa kanyang posisyon, na masasabing matatag na. Sa oras na ito, hinawakan ni Lan Ziqiong ang tirahan ni Chen Lei at dumating upang makipag-chat kay Chen Lei. Kuya Chen, bakit ka dito nagstay? Napakasigla sa labas. Bakit hindi tayo pumunta at manood ng live? Sa Praise Statistics Office, dumating ang mga estudyante mula sa iba't ibang pamilya upang manghuli. Napakasigla ng eksena, at maraming kakaibang hayop ang makikita. Umiling si Chen Lei at sinabing, hindi na ako pupunta, gusto ko lang manahimik. Tapos sasamahan kita. Niyakap ni Lan Ziqiong ang kanyang mga tuhod at umupo sa tabi ni Chen Lei, na may paghanga sa kanyang magandang mga mata, paminsan-minsan ay sumilip kay Chen Lei. Minsan hindi niya alam kung ano ang iniisip niya kay Dao Heart. May konting pamumula. Sa pagkakataong ito, sa pinakakritikal na sandali ni Blue Michelle Chen, si Chen Lei ay sumagip, na masasabing nag-iwan ng malalim na marka sa puso ni Blue Michelle. Sa daan, ang malakas na lakas ni Chen Lei ay ganap na nasakop si Lan Ziqiong, at ang kanyang puso ay nakadikit kay Chen Lei. Tumingin si Chen Lei kay Lan Ziqiong sa tabi niya at umiling. Ngayon ay ayaw na niyang makontaminate ng mga bata. Natutulog pa rin si Jingjing sa iced coffin ng Qingyang Immortal Palace. Sina Niet Shenran, Lai Yu, at Baiman man ay nawawala, ngunit tinulungan siya ni Chen Chen ang prinsesa at Suer na bantayan ang desyerto na lungsod. Masasabing ang mga babaeng sumusunod sa kanya ay nakatadhana na parami ng parami, at si Lan Ziqiong ay isang inosenteng batang babae, talagang ayaw niyang mahulog ito sa kanyang sarili. Galing sa latian. Michelle, may hiling ka ba? Nakatingin sa asol na Ziqiong na nakaupo sa tabi niya, maganda tulad ng isang tahimik na dagat, tanong ni Chen Lei. Ipinatong ni Lan Ziqiong ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, at sinabing may malaking pag-asa, ang pag-asa ko ay makahanap ng asawang magmamahal at magmamahal sa akin. Kapag may panganib, pwede siyang sumulpot sa harapan ko para protektahan agad ako. Posible, dalhin mo ako sa buong mundo at tingnan ang lahat ng uri ng magagandang tanawin. Panipi. Sa sandaling ito, si Lan Ziqiong, bagamat ang cultivation ay may ikawalong kaharian ng Emperor Wu, ang kanyang kalagayan ng pag-iisip ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong inosenteng batang babae, inosente at masigla, at parang bata na inosente. Pagkatapos, muling nagtanong si Lan Ziqiong, kapatid na Chen, ano ang tungkol sa iyo, mayroon ka bang anumang nais? Bumantong hininga si Chen Lei at sinabing, masyadong marami akong gusto, hindi ko matapos ang pag-uusap tungkol dito. Sa oras na ito, narinig ni Chen Lei ang tanong ni Lan Michelle at pinag-isipan ito ng mabuti. Siya nga ay nagkaroon ng napakaraming mga pagnanasa na hindi natupad. Hindi niya maihahambing kay Lan Michelle, isang simple at magandang maliit na batang babae na hindi masyadong kasali sa mga rasyos ng mundo. Ang maliit na batang babae ay mayroon lamang isang simple at magandang hangarin, na makahanap ng asawang magpapakita sa kanya ng kagandahan ng mundo, ngunit determinado si Chen Lei na tumuntong sa tuktok, upang ang mga kamag-anak at kaibigan ay hindi na mapahamak, at nais na pumasok ang gitnang mundo, ang itaas na mundo, at iba pa,
upang tuklasin kung gaano kalaki at kalayuan ang buong mundo. Sinabi ni Lan Zikyong, Brother Chen, kung gayon palagi kang may mga hiling kamakailan na pinakagusto mong matupad. Pag-usapan natin ito. Ngumiti si Chen Lei at sinabing, okay, pagkatapos ay pag-uusapan ko ito. Ang pinakagusto kong matupad ngayon ay patayin ang madilim na palasyo at hanapin ang panlunas sa madilim na yama, upang ang aking asawa ay magising. Panipi polihis na guhit. Ano, Kuya Chen, may asawa ka na ba? Matapos makinig sa mga salita ni Chen Lei, bahagyang nanginginig si Lan Zikyong at tinanong si Chen Lei. Sinabi ni Chen Lei, oo, syempre may asawa ako, at mayroong higit sa isang asawa. Kung ganoon, bakit hindi ko sila nakita? Tanong ni Lan Zikyong kay Chen Lei. Nahiwalay sila sa akin sa iba't ibang dahilan. Ang pangalawang hiling ko ay mahanap silang lahat muli. Naligaw ako, paano ako mawawala? Labis ang pag-aalala ni Lan Michelle sa isyong ito. Ganito, napaka-relax ng pakiramdam ni Chen Lei sa harap ni Lan Michelle, at hindi siya makapagtapat sa sinuman sa panahong ito. Sa oras na ito, nagtanong si Lan Michelle, si Chen Lei ay walang kamalay-malay na nagsabi ng ilang mga salita. Sasabihin ko sa iyo ang magkakahiwalay na kwento ni Nanie Chenran, Liu at iba pa. Kuya Chen, siguradong makakahanap ka ng ilang kapatid na babae. Sa huli, sinabi ni Lan Zikyong kay Chen Lei nang may malaking katiyakan, na hinihikayat si Chen Lei. Tumango si Chen Lei at sinabing, oo, tiyak na mahahanap ko sila. Nang maglaon, nag-usap sina Lan Zikyong at Chen Lei tungkol sa mga kawili-wiling bagay tungkol sa kanyang paglaki, ibinahagi ang maliliit na sikreto sa kanyang puso, at tinuturing si Chen Lei bilang isang mabuting kaibigan na kayang pag-usapan ang lahat ng bagay. Isa pa, napakasaya ni Chen Lei ngayon. Itinuring din niya si Lan Zikyong bilang kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi ko namamalayan, gabi na pala. Gabi na Kuya Chen, babalik na ako, kung hindi mapag-alitan na naman ako ng tatay ko. Nagulat sa paglipas ng panahon, hindi napigilan ni Lan Zikyong na iluwa ang kanyang cute na maliit na dila, at pagkatapos ay sinabi kay Chen Lei. Sige, mag-ingat ka sa daan. Tumayo si Chen Lei at pinalabas si Lan Zikyong sa pinto. Kuya Chen, bumalik ka, pupunta ako. Kumaway si Lan Zikyong, pagkatapos ay mabilis na lumipad, parang petrol. Nang mawala ang asul na Zikyong figure sa kanyang mga mata, bumalik si Chen Lei sa bahay, at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Ngayon, ang pinakakagyat na bagay ay tulungan si Jingjing na mahanap ang antidote para sa Dark Yama. Ngunit ang antidote na ito sa Dark Yama ay available lamang sa pangunahing bulwagan ng Palace of Darkness. Sa kasalukuyang lakas ni Chen Lei, ang pagnanais na makapasok sa pangunahing bulwagan ng madilim na bulwagan ay halos kapareho ng paghahanap ng kamatayan. Kahit na ang lakas ay tumaas ng husto, ito ay ganap na imposible para sa isang baril na makapasok sa punong tanggapan ng madilim na bulwagan. Siyempre, bukod sa strength factor, napaka-misteryoso rin ng punong tanggapan ng Dark Temple. Sa ngayon ay walang nakakaalam kung saan ang punong tanggapan ng Dark Temple. Sa kasong ito, gusto lang niyang hanapin ito, at walang bakas. Mukhang kailangan ko na talagang pumunta sa Tianyanzong. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Chen Lei na pumunta sa Tianyanzong at sumamba sa Tianyanzong, linangin ang mga ehersisyo ni Tianyanzong. Minsan sinubukan ni Elder Tian Quantian ng Tianyanzong na anyayahan si Chen Lei sa Tianyanzong, ngunit may gagawin si Chen Lei noon at ayaw niyang pumunta kay Tianyanzong, ngunit ngayon, nalaman ni Chen Lei na tila kailangan lang niyang pumunta sa Tianyanzong, upang malutas ang kasalukuyang problema. Dahil, ayon sa pangunawa ni Chen Lei, kapag nalinang niya ang God of Slaughter Art ay mapapabuti ng husto ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon, na umabot sa antas na maaaring makipagkompetensya sa ika-9 na antas ng powerhouse na si Emperor Wu. Doon lamang siya tiyak na makakapapasok sa punong tanggapan ng Dark Palace at sakupin ang antidote para sa Dark Yam. Supreme Rebirth Kabanata 1405. Ngayon, maasahan lang ni Chen Lei ang Diyos ng Slaughter Art. Ayon sa pangunawa ni Chen Lei, ang Diyos ng Slaughter na ito ay talagang makapagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na pumasok sa punong tanggapan ng Dark Hall. Bilang karagdagan sa paglilinang ng Diyos ng Slaughter, si Chen Lei ay may isa pang layunin sa pagpasok sa Tianyanzong, iyon ay, ang paglilinang ng pamamaraan ng Shenzong ng Tianyanzong,
ang Diyos ng Tianyan. Ang Tianyan Shenzhou technique ng Tianyanzang, bagamat ito ay ang Shenzong technique ng Tianyanzang, ay umiral sa loob ng 10,000 taon at walang sinuman ang matagumpay na nagsasanay sa hanay ng mga pagsasanay na ito. Ang Tianyan Divine Art na ito ay isang napakakomplikado, ngunit napakatumpak na pamamaraan ng pagkalkula ng mahika, na pinakamainam sa pagbabawas ng mga makalangit na lihim. Siyempre, ang hanay ng Tianyan Heavenly Art na ito ay hindi lamang magagamit upang tukuyin ang mga lihim ng langit, kundi pati na rin ang kinaroroonan ng mga tao at mga bagay na hinahanap. Kung matagumpay na nilinang ni Chen Lei ang Tianyan Shenzhou, maaari niyang gamitin ang diskarteng Tianyan Shenzhou para matukoy ang kinaroroonan ni Nie Chenran, Baimanman at Lei Yu. Sa katunayan, maaari niyang gamitin ang Tianyan Divine Technique para malaman ang lokasyon ng punong tanggapan ng Dark Palace. Ang Tianyan Divine Art na ito ay hindi kilala sa kanyang malakas na combat effectiveness, ngunit ito ay napakakaiba sa pagbabawas ng mga lihim ng langit. Kaya lang napakahirap ng cultivation practice ni Shen Yanju ngayon, na matatawag na abnormal, at ang qualification requirements ay umabot na sa sukdulan. At ang ganitong uri ng talento ay hindi ugat, ngunit ang pag-unawa kung hindi sapat ang pag-unawa, magiging mahirap para sa paglilinang na magsimula. Napakataas ng kasanayan ni Chen Lei sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ngayon ay isinilang siyang muli, at mas bihira pa ang kanyang katalinuhan. Kung hindi makakamit ni Chen Lei ang mga kahangahangang tagumpay sa larangan ng alchemy, pagpino, pagbuo ng array at paggawa ng anteng-anteng. Dapat mong malaman na ang mga martial artist ay karaniwang makakamit ang ilang mga nagawa sa isa sa mga lugar na ito, at itinuturing na mga henyo na walang buhay. Gayunpaman, kaya ni Chen Lei ang lahat at pambihira, at naabot na niya ang antas ng Supreme Master. Hindi ito masusukat ng mga ordinaryong henyo. Ang dahilan kung bakit itinuon ni Chen Lei ang kanyang isip sa Tianyan Divine Secret Art ay dahil may mga alalahanin siya. Kung manalo siya sa unang pwesto sa 10,000 Races Conference, hindi pa rin siya mahanap ni Nie Chenran, Lei Yu at Baimanman, kung gayon kailangan niyang paano ito gawin. Ang pagkakaroon ng unang pwesto sa 10,000 Races Conference, at pagiging sikat sa buong mundo, ay natural na ipaalam kay Nie Chenran at sa iba pa ang kanyang balita at kung nasaan, ngunit ito ay pangarap lamang ni Chen Lei at ang pinakamagandang resulta na naisip. At kung talagang nakuha ni Chen Lei ang unang pwesto sa 10,000 Races Conference, ngunit wala pa ring kinaroroonan ni Nie Chenran at ng iba pa, ano ang dapat niyang gawin? Hindi kaya hinanap niya ito ng walang patutunguhan. Kung dumating ang panahon at wala pa ring kinaroroonan ni Nie Chenran, Baimanman at iba pa, ano? Kaya, ayaw ni Chen Lei na maghintay lang, at ang lahat ay wala sa kanyang kontrol. Masama talaga ang pakiramdam na ito. Kaya naman nagpasya si Chen Lei na pumunta sa Tianyanzang para makita kung ang cultivation ay maaaring maging Tianyan Shenzhou ni Tianyanzang. Kung matagumpay niyang maisasanay ang Tianyan Shenzhou, hindi siya magiging pasibo. Pagkatapos gumawa ng desisyon, tila isinantabi ni Chen Lei ang mga alalahanin, pinatahimik ang kanyang isipan, at pumasok sa deep-level cultivation practice upang palitan ang pagtulog. Kinabukasan, nagising si Chen Lei mula sa pagpasok sa ding, at tumigil ang oras, narinig niya ang maingay na tunog ng buong kampo. Sa oras na ito, natapos na ang kombensyon sa Pangangaso, at ang buong kampo at mga alagad ng lahat ng lahi ay nag-iimpake na, at sila ay aalis ngayon at babalik sa imperial na kabisera ng Deep Blue Empire. Pagkatapos bumalik sa oras na ito, direktang ibibigay ng 8th Prince ang mga resulta ng Pangangaso sa Emperor ng Deep Blue Kingdom, at aabisuhan ang mga patriarch ng bawat pamilya, at magbibigay sila ng mga reward ng maaga batay sa mga resulta. Siyempre, ang royal family ng Deep Blue Kingdom, ay magbibigay din ng 3 magagandang parangal. Sa oras na ito, pumasok si Li Hanxing mula sa labas at sinabing, Chen Lei, dapat na tayong bumalik. Sa pagkakataong ito, masasabi nating marami na tayong napala. Tumango si Chen Lei, sa pagkakataong ito ay natural na malaki ang pakinabang, ngunit sa parehong paraan, nasaktan din niya ang maraming tao, at least nasaktan ang panganay na prinsipe hanggang sa mamatay. Gayunpaman, nakakasakit din. Sa estilo ng panganay na prinsipe, maya-maya ay magbanggaan ang dalawang panig. Si Chen Lei ay walang magawa,
kaya siya at si Li Hanxing ay handa nang bumalik sa madilim na bughaw na kabisera ng imperial. Sa oras na ito, dumating din si Lan Ziqiong, tulad ng isang masayang ibon, bago dumating ang mga tao, nauna ang boses, Kuya Chen, babalik tayo sa lungsod, sabay tayo. Pagkatapos magsalita, itinaas ang kurtina, at lumitaw ang figure ni Lan Ziqiong sa mga mata ni Chenlei at Li Hanxing. Ngayon, nagpalit si Lan Ziqiong sa isang masikip na purple na damit, na perpektong nakabalangkas sa kanyang figure, na may hindi nakaharang na tanawin. Ang kanyang mga hubad na braso ay makinis at puti, na naglalabas ng isang layer ng banal na liwanag, tulad ng mga ugat ng lotus. Parang jade, sobrang ganda. Matapos pumasok si Lan Ziqiong at makita si Li Hanxing, nagulat siya, pagkatapos ay sinabi, kaya nandito ka, Kuya Li. Tumingin si Li Hanxing kay Lan Ziqiong, na tila espesyal ang pananamit, at sinabing, munting prinsesa, nandito ka ba para hanapin si Chenlei? Tumango si Lan Ziqiong at bukas palad na nagsabi, oo, babalik ako sa lungsod kasama siya. Tumango si Li Hanxing at nagsabi, okay, pagkatapos ay maaari na kayong bumalik sa lungsod ng magkasama. May gagawin ako, kaya pupunta ako. Natural na nakita ni Li Hanxing na ang maliit na prinsesa ay interesado kay Chenlei, kung saan siya magiging isang electric light bulb, at nakahanap ng dahilan para makawala. Tumingin si Chenlei kay Lan Ziqiong at nakita si Lan Ziqiong na kumukurap na may malalaking makantab na mata, na may inosenteng tingin, at sinabing, hindi mo na ba kailangang bumalik kasama ang iyong ama at hari? Pinulot ni Lan Ziqiong ang kanyang bibig at sinabing, ayoko nang makipagbalikan sa kanya. I'm so bored, babalik ako ng town kasama ka. Walang magawang tumango si Chenlei, at sinabing, well, pero mas boring ako. Nakangiting sabi ni Lan Ziqiong, hanggat mananatili ka kay Kuya Chen, hindi ka mag-asawa. Si Chenlei ay hindi nakainik, hindi pinansin si Lan Michelle, at lumabas ng kampo, habang si Lan Michelle ay sinundan ng malapitan. Ang kahusayan ng mga taong ito ay talagang napakabagal, gumawa muna tayo ng isang hakbang, sabi ni Chenlei kay Lan Ziqiong. Tumango si Lan Ziqiong, at nagsabi, okay, mayroon din akong intensyon na ito. Nagbigay ng voice transmission si Chenlei kay Li Hanxing, pagkatapos ay itinapon ang Jade Boat at sumakay sa Jade Boat. Sabay-sabay ding sumakay si Lan Ziqiong sa lumilipad na bangka, umangat sa langit, naging streamer, at lumipad papunta sa lungsod. Sa oras na ito, nakuha ng ikawalong prinsipe ang sumusunod na impormasyon, prinsipe, ang munting prinsesa at si Chenlei ay sumakay sa Jade Boat at unang bumalik sa lungsod. Tumango ang ikawalong prinsipe at nagsabi, nakikita ko. Pababa. Matapos palayain ng impormante, ang ikawalong prinsipe ay pinilipot ang kanyang balbas gamit ang kanyang kamay, na malalim ang iniisip. Tulad ng para sa kanyang bunsong anak na babae, ang ikawalong prinsipe ay natural na napakalinaw. Nang makitang tumakbo siya patungo kay Chenlei, halos nagustuhan niya si Chenlei. Gayunpaman, ang Chenlei na ito ay hindi isang mamamayan ng Deep Blue Kingdom, at mayroon din siyang asawa. Dahil dito ay lubhang nag-alinlangan at nanlumo ang ikawalong prinsipe. Hindi niya alam kung dapat niyang gawing perpekto ang kanyang anak na babae o talunin ang Mandarin Duck. Supreme Rebirth Kabanata 1406. Para sa bagay na ito, kahit na ang ikawalong prinsipe ay matalino at matalino, mahirap gumawa ng desisyon. Kung ang isang tao ay hindi mabait, malamang nasaktan nito ang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Ito ay tungkol kay Lan Ziqiong at sa ikawalong prinsipe. Medyo hindi sigurado. Gayunpaman, ang ikawalong prinsipe ay hindi nagmamadali sa ngayon. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay hindi makakaranas ng anumang pagkawala sa maikling panahon. Kailangan niyang matuto ng higit pa tungkol kay Chenlei bago gumawa ng desisyon. Pagkatapos noon, lumabas din ang ikawalong prinsipe at ang iba pa sa kampo at sumugod patungo sa Dark Blue Emperor. Sa sandaling ito, nakatayo sina Chenlei at Lan Ziqiong sa head deck ng lumilipad na bangka, inilabas ang tunay na kalasag, at hinayaan ang malakas na hangin na umihip, hinaypan ang kanilang buhok pabalik, asul at lila. Ang damit ni Joan ay lumilipad, ang hangin ay nangangaso, at ang kanyang figure ay kaaya-aya, na hindi isang lasa. Sa oras na ito, kung si Chenlei o si Lan Ziqiong,
Pareho ang kanilang katawan ay napakalakas, at ang maliit na hangin na ito ay walang epekto sa kanila. Si Chen Lei ay nakatayo sa harap ng bangka, ang kanyang mga mata ay malalim, nakatingin sa malayo, at nag-iisip ng mabuti. Sa sandaling ito, namiss talaga ni Chen Lei sina Nie Chenran, Lei Yu at Bai Menman. Naghiwalay sila ng ilang taon. Hindi ko talaga alam na sila na ngayon, kamusta na? Gayunpaman, sinubukan niya ang lahat, ngunit wala pa rin siyang mahanap na balita tungkol sa kanilang tatlo, kahit na nag-aalala siya tungkol dito, wala itong silbi. Sa oras na ito, ang magagandang mata ni Lan Michelle ay bumagsak sa katawan ni Chen Lei, na nakatitig sa kanyang mga mata. Naramdaman lang ni Lan Michelle na si Chen Lei ay may misteryoso at pabago-bagong ugali, na naging dahilan ng kanyang pagkainteresado, kaya hindi niya maalis ang sarili, kahit alam niyang may asawa na si Chen Lei at kahit na may 5 asawa, ginagawa pa rin niya ito. Sa mga mata ni Lan Ziqiong, mas maraming asawa si Chen Lei, mas maraming patunay na pambihira si Chen Lei, kung hindi, bakit maraming kakaibang babae ang gustong pakasalan si Chen Lei? Si Lan Ziqiong, isang inosente at walang karanasan na maliit na batang babae, minsan sa pag-ibig, ay madalas na pumunta sa isang sulok at umamin ng kamatayan. Anuman ang kakulangan sa katawan ni Chen Lei, akalain siyang isang kalamangan. Ito ay malamang na hindi magbabago. Sa sandaling ito, kahit na si Chen Lei ay tahimik na nakatayo sa busog, nag-iisip ng ilang bagay, sa mga mata ni Lan Ziqiong, siya ang pinakagwapo. Biglang lumingon si Chen Lei at tumingin kay Lan Ziqiong. Biglang nagtama ang dalawang mata. Nang makita ang mga mata ni Chen Lei, agad na namula si Lan Ziqiong at umiwas ng tingin. Michelle, mabait kang babae, kaya lang. Iniisip ni Chen Lei kung paano niya hindi masasaktan ang puso ni Lan Ziqiong. Biglang nagbago ang mukha niya, inikat niya ang ulo niya at mariin siyang tinitigan sa harapan niya. Kuya Chen, anong meron? Nakita ni Lan Ziqiong si Chen Lei na hindi na nagsalita bigla, ngunit tumingin sa harap at mabilis na nagtanong. Mag-ingat, ito ay mapanganib, sabi ni Chen Lei. Nang bumaba ang boses ni Chen Lei, 8 itim na lumilipad na bangka ang lumitaw sa mga nakapaligid na ulap. Tulad ng 8 multo, na may malamig na hininga, sumugod sila patungo sa lumilipad na bangka ni Chen Lei. At sa likuran nila, mayroon ding 4 na lumilipad na bangka, na bumangon mula sa mga ulap at hamarang sa kanilang pag-urong. Sa kasalukuyan, may kabuuang 12 lumilipad na barko ang nakapalibot sa kanila. Sa bawat lumilipad na bangka, mayroong 10 malupit na martial artist, 2 sa kanila ay malakas sa ika-8 antas ng Emperor Wu, at ang iba ay malakas lahat sa ika-7 antas ng Emperor Wu. Kung titingnan ang kanilang line-up, ito ay talagang hukbo estilo. Atake. Matapos makumplito ang pagkubkob, ang pinuno ng itim na lumilipad na barko na ito ay naglabas kaagad ng isang utos. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga martial artist sa 12 lumilipad na bangka ay sabay na winasak ang pamamaraan, at ang mga sinag ng liwanag ay bumaril kay Chen Lei at sa iba pa, bangka. Biglang natigilan ang puso ni Chen Lei. Sa sandaling ito, walang oras para makatakas, at diretsyo niyang isinakripisyo ang immortal na kaldero, idiniin ang immortal na kaldero sa isang malaking mapusyaw na kurtina, at pagkatapos ay mahigpit na binantayan ang lumilipad na bangkang sinasakyan nila. Boom! Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bomb-alot sa liwanag na kurtinang inilabas ni Xianding. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ni Chen Lei ay namutla, at isang bibig ng dugo ang bumulwak, at ang kanyang hininga ay biglang bumagsak. Alam mo, ito ay magkasanib na suntok ng 24 na Woody 8th level experts at 76 na Woody 7th level experts. Napakalakas nito na hindi maisip na kahit na malakas ang lakas ni Chen Lei, mahirap itong pigilan. Gayunpaman, ang walang kamatayang tripod sa kanyang kamay ay talagang pambihira. Sa ilalim ng mapanirang kapangyarihan ni Chen Lei, halos hindi makayanan ng tripod ang mga pag-atake ng lahat. Gayunpaman, halos maubos ang lakas ng kanyang katawan sa isang iglap. Walang laman. Ikalawang suntok, bitawan mo. Sa ilang sandali, sa 12 lumilipad na bangka, muling bumaril ang hindi mabilang na mga sinag ng liwanag, at marahas nilang inatake si Chen Lei. Boom! Sa pagkakataong ito, unang nabasag ang light curtain na binitiwan ng immortal na tripod, at muling ibinuka ni Chen Lei ang kanyang bibig, bumubula ang malaking bibig ng dugo, at lumuhod sa kubyerta,
habang ang walang kamatayang tripod ay naging asul na liwanag, pumasok sa kay Chenlei katawan, at ang dalawang pag-atake ay nagdulot ng ilang pinsala sa siyanding tripod. Sa oras na ito, masasabing nagpakita si Chenlei sa harap ng maraming tao na nakaitim na damit ng walang anumang pagtatanggol. At ang mga taong ito sa itim ay may malamig na mga mata, na walang kahit kaunting temperatura o pakiramdam. Muli silang sumigaw, at ilang sinag ng liwanag ang lumipad, mabangis na umatake kay Chenlei. Sa pagkakataong ito, kung wala ang depensa ni Xianding, tiyak na nasa panganib si Chenlei. Huwag! Sa sandaling ito, sumigaw si Lan Ziqiong, at lumipad papunta sa mukha ni Chenlei, mahigpit na binabantayan si Chenlei. Boom! Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang direktang sumambulat kay Lan Ziqiong na nasa harap ni Chenlei. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Chenlei ang patuloy na pag-vibrate ng magandang katawan sa kanyang mga bisig. Umungol si Chenlei, at sa tulong ng maikling pagkakataon na napanalunan ni Lan Ziqiong para sa kanya, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Isang dosenang top-grade na spirit peel ang ibinaon sa kanyang bibig. Kasabay nito, ang Four Saints Destroyed Refining Art, ang hindi mabilang na spiritual chi ay lumundag mula sa lahat ng direksyon at bumaon sa katawan ni Chenlei, na nakumpleto ang kanyang bottom-out consumption. Sa sandaling ito, ang dark blue jade pendant sa katawan ni Lan Ziqiong ay biglang lumiwanag, naging isang malaking blue water curtain, pinuprotektahan siya at si Chenlei, at kinuha ang mga itim na damit na ito. Pag-atake ng tao. Gayunpaman, lumitaw ang makapal na bitik sa asul na jade pendant sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, naramdaman agad ng ikawalong prinsipe ang kanyang ekspresyon, nagbago ang kanyang ekspresyon, at sumigaw siya ng, "Nasaan ang bantay?" "Sir, ano pong order nyo?" Ilang sandali, 6 na malalakas na lalaki na nakasuot ng asul na baluti ang lumitaw sa harap ng ikawalong prinsipe at malakas na nagsalita. Ang 6 na malalakas na lalaki na ito na may suot na asul na baluti, lahat ay may kultibasyon sa ika-9 na palapag ng Emperor Wu, ang aura sa kanilang mga katawan ay pambihira at lubhang malupit. Nasa panganib ang prinsesa, sumunod ka sa hari para iligtas ang mga tao. Ang ikawalong prinsipe ay umungal at lumipad ng diretsyo sa himpapawid, lumilipad patungo kay Lan Ziqiong. 6 na powerhouse na nakasuot ng asul na baluti ang sumunod na malapit sa likuran at lumipad. Ang layunin ng pagpatay sa 6 na Diyos na ito ay kumulo sa kanilang mga puso. Ang sinumang maglakas loob na hawakan ang munting prinsesa ay naghahanap ng kamatayan, kahit na sino ito, lahat ay dapat mamatay. Sa kasalukuyan, nakakatakot ang hitsura ng mga pinuno sa 12 lumilipad na barko. Hindi niya inaasahan na may ganoong kayamanan si Lan Ziqiong sa kanyang katawan. Kasabay nito, naramdaman na niya ang malakas na pagbabago bago ng hininga na nagmumula sa kanyang mukha. Supreme Rebirth Chapter 1407. Sa pagkakataong ito, nagulat sila at nagpas siyang gumamit ng Thunder Blow para patayin si Chenlei. Alam din nila na nasa likod ni Chenlei ang mga tropang kasali sa pamamaril sa pagkakataong ito. Sa harap ng hukbong pangangaso na ito, ang kanilang maliit na lakas, isang daliri ito ay nawala. Kaya lang, hindi inaasahan ng pinunong ito na magiging ganoon kalakas ang tigas ni Chenlei na makakayanan niya ang kanilang 3 round ng pag-atake. At tila kahit na may isa pang round ng pag-atake, hindi nila magagawang manalo si Chenlei. Umalis. Naramdaman ang nakakatakot na pagbabago bago ng hininga na nagmumula sa likuran, alam ng pinuno na ang pagkilos na ito ay isang ganap na kabiguan, at kung hindi siya atres, kahit na sila ay kailangang umamin dito. Kaya, ang pinuno ay gumawa ng isang matatag na desisyon at agad na naglabas ng utos na umatras. Ang 12 lumilipad na bangka ay maayos na umikot sa himpapawid, handang tumakas. Isang lugar para makatakas. Sa sandaling ito, ang Thunder God Lotus Martial Soul ni Chenlei ay nawasak, at saglit, lumitaw ang isang malaking Thunder God Lotus Martial Soul, at ang kalangitan ng liwanag ng kulog ay nabasag ng husto ang 12 lumilipad na bangka, na nagpalubog sa 12 lumilipad na bangka. Kasunod ng liwanag ng kulog, 100 Thunder Dragon sa tangkay ng GLA Shen Lotus ay sumugod din palabas, na nagtali sa 12 lumilipad na bangka. Buksan mo ako. Ang mga powerhouse ng 12 lumilipad na bangka, isa-isa, ay puno ng galit,
sinisira ang mga pagsasanay ng buong lakas, sinusubukang lusutan ang dagat na ito ng kulog, at ang mga tanikala ng daang kulog na dragon, at mabilis na makatakas. Boom! Naglipad ang malalaking itim na sinag ng liwanag mula sa 12 lumilipad na bangka, tulad ng 12 malalaking black magic na kutsilyo, na humahampas ng matindi patungo sa Thunder Dragon at Thunder Sea, na pinutol ang daan palabas. Bayan mo na ako, si Chenlei ay umungal, ang napakalaking Thunder God na si Lotus ay umindayog sa likuran niya, at ang walang katapusang mga ilaw na dekuryente ay lumipad patungo sa dagat ng kulog, na nahuli ng mahigpit ang 12 lumilipad na bangka. At ang mga martial artist sa 12 lumilipad na bangka ay pawang desperado. Isa-isa, sumabog sila ng may pinakamalaking potensyal at pag-atake, pinasabog ang dagat ng kulog, at ang martial soul ni Chenlei ay nasa ilalim ng matinding pressure. Sa oras na ito, halos magising si Chenlei. Dumudugo, ngunit nabigla sa pag-atake ng 12 lumilipad na bangka. Gayunpaman, kahit na ganoon, nagngangalit pa rin si Chenlei at nagpatuloy. Sa huli, mahigpit niyang hinawakan ang 12 lumilipad na bangka sa loob ng 10 paghinga. 10 paghinga ay tila napakaikli, ngunit para sa powerhouse sa ika-9 na palapag ng Emperor Wu, ito ay sapat na. Sa oras na ito, ang ika-8 prinsipe at 6 na gwardya mula sa ika-9 na palapag ng Emperor Wu ay sumugod na. Naramdaman ang pagdating ng 8th Prince, ang Thunder God Lotus Martial Soul sa likod ni Chenlei ay biglang nawala, naging purple light, at lumubog sa kanyang katawan, at itinulak din ni Chenlei si Jin Shan. Ang Jade Pillar ay nabaligtad, at nahulog sa deck, nawalan ng malay. Pagsira sa Thunder God Lotus Martial Soul, pagkaladkad ng 12 bangkang lumilipad, 24 na eksperto sa ika-8 antas ng Woody, at 76 na eksperto sa ika-7 antas ng Woody, kahit na ito ay maikling panahon lamang ng 10 paghinga, ngunit si Chen ay ganap na napagod si Lei Chi, pagod na pagod, at nahimite. Kuya Chen, kumusta ka? Gising na. Nakita ni Lan Zikyong si Chenlei na nahimite, at nagmamadaling sumugod kay Chenlei, na patuloy na nanginginig. Sa sandaling ito, ang ika-8 prinsipe ay nagwagayway ng kanyang kamay, at ang 6 na Woody na pang-9 na antas na mga gwardya sa ilalim ng kanyang kamay ay direktang sumugod sa 12 lumilipad na bangka. Ang 12 lumilipad na bangka ay parang takot na mga daga, lumilipad sa lahat ng direksyon, sinusubukang tumakas. Humph! Malamig na bamantong hininga ang 6 na gwardya, at halos sabay-sabay silang sumuntok. Sa gitna ng kamao, ang kanyang kamao ay maliwanag at nakasisilaw, parang kometa sa langit, direktang sumasabog sa 12 lumilipad na bangka na nakatakas. Boom! Halos magkasabay na tumulog ang 12 malalakas na ingay, at nabasag sila sa hangin. Ang powerhouse sa ika-7 palapag ng Emperor Wu ay agad na naging blood mist sa ilalim ng liwanag ng kamao, at ang 24 na powerhouse sa ika-8 palapag ng Emperor Wu, malubhang nasugatan din, hindi makagalaw, at direktang nahuli ng 6 mga bantay. Sa oras na ito, ang ika-8 prinsipe ay tumango, pagkatapos ay lumapit sa kanyang anak na babae, si Lan Zikyong, at sinabi, "Huwag mong iling, hindi siya maaaring mamatay. Kapag ganito ang pag-iling mo, natatakot akong maiyak ka hanggang sa mamatay." Panipi. Bumitiw si Lan Zikyong matapos makinig sa mga salita ng kanyang ama, tumayo at nag-aalalang sinabi, "Ama, bilasan mo at iligtas siya." Ang ika-8 prinsipe ay tumingin kay Lan Zikyong nang may pagkamuhi sa bakal, at hindi pa niya nakita ang kanyang anak na babae nang labis siyang nababalisa para sa kanyang ama. "Okay, nahimati lang sa pagod. Walang big deal, uminom ka na lang ng pil." Pagkatapos magsalita, ang 8th Prince ay naglabas ng isang bote ng mga tabletas, itinaas ni Lan Zikyong ang kanyang kamay at inagaw ito, binuksan ang bote ng jade, ibinuhos ang mga tabletas, at ipinadala ito sa bibig ni Chenlei. Ang ika-8 prinsipe ay umiling at tumingin sa kanyang anak na babae, nakakaramdam ng panlulumo. Tila hindi matatakasan ng kanyang anak ang pag-ibig na ito. Pagkatapos nito, ang ika-8 prinsipe ay tumigil upang tumingin sa kanya, at hindi nag-abala na tumingin sa kanya. Kahit ang ika-8 prinsipe ay hindi makaramdam ng kasiyahan sa lalaking ito na nagnakaw ng puso ng kanyang anak.
Lumapit ang ikawalong prinsipe sa anim na gwardya at nagtanong, "Paano, may naitanong ba kayo?" Ang mga taong ito, napakatapang at matapang na tambangan kay Chen Lei sa labas ng kabisera, ay isang karumaldumal na krimen. Prinsipe, ang mga taong ito ay mga tao ng prinsipe. Sabi ng isang gwardya sa ikawalong prinsipe. Ang mga tao ng pinakamatandang prinsipe, hindi katakataka na sila ay mayabang, ngunit ang mga tao ng pinakamatandang prinsipe ay hindi dapat magulo. Dadalhin ko ang mga taong ito sa akin at babantayan silang mabuti upang hindi nila sila pabayaan. Panipi. Tumango ang anim na gwardya at sinabing, "Guro, makatiyak ka, hindi ka makakatakas." Tumango ang ikawalong prinsipe at sinabihan ang anim na gwardya na bumalik muna. Sa oras na ito, pagkatapos inumin ni Chen Lei ang tableta, kumalat ang sigla sa buong katawan niya, at natural siyang nagising. Para naman kay Chen Lei pagkatapos magising, ang Four Saints Refining Form ang nagkusa, at pansamantala, ang malaking espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon ay sumalakay sa katawan ni Chen. Ang cultivation ni Chen Lei ay nasa sobrang nakakatakot na bilis. Pagkatapos gumaling, pagkatapos ng ilang paghinga, naabot na niya ang peak condition. Nang makita ng ikawalong prinsipe ang eksenang ito, hindi maiwasang tumaas ang kanyang mga kilay. Ang Chen Lei na ito ay talagang pambihira. Sa pamamagitan lamang ng isang kamay na paraan upang maibalik ang cultivation, walang sinuman sa buong Deep Blue Kingdom ang makakapantay sa kanya, dapat nanilinang ang ilang uri ng pambihirang kasanayan. Pagkatapos bumalik sa tuktok, tumingin si Chen Lei sa 8th Prince, pagkatapos ay sinabi, "Salamat sa tulong ng 8th Prince." Ang ikawalong prinsipe ay nagwagayway ng kanyang kamay at nagsabi, "Huwag mo akong pasalamatan. Ang pangunahing layunin ko dito ay hindi para iligtas ka, kundi iligtas si Michelle. Madali mo itong ginagawa, para hindi mo kailangang makaramdam ng utang." Ang sarap ko, panipi. Narinig ito ni Chen Lei, at naramdaman niya na ang ikawalong prinsipe ay tila may kaunting disgusto sa kanya, ngunit hindi ito matinding puot. Sa madaling salita, ito ay isang kakaibang pakiramdam. Supreme Rebirth Kabanata 1408. Tumingin si Chen Lei sa 8th Prince at seryosong sinabi, "Kahit anong mangyari, isinulat pa rin ni Chen Lei ang pag-ibig na ito. Sa hinaharap, kung ito ay kapaki-pakinabang sa akin, tiyak na gagawin ni Chen Lei ang lahat." Ang ikawalong prinsipe ay tumingin kay Chen Lei at mahinang nagsabi, "Okay, hanggat nasa iyo ang pusong ito, maaalala mo ang sinabi ko ngayon." Naikuyong ni Chen Lei ang kanyang mga kamao at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ikawalong prinsipe, si Chen Lei ay hindi isang taong kakaunting salita." Ikanaway ng ikawalong prinsipe ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, huwag na nating pag-usapan ito. Alam mo ba ang pinanggalingan ng mga taong nakaitim na umamba sa iyo?" Umiling si Chen Lei at sinabing, "Hindi ko alam." Ang ikawalong prinsipe ay nagsabi, "Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga tao ng pinakamatandang prinsipe. Ang tao ng dakilang prinsipe." Nagulat si Chen Lei nang marinig niya ang mga salita ng ikawalong prinsipe, ngunit sa isang iglap naramdaman niyang hindi magsisinungaling sa kanya ang ikawalong prinsipe. Sinabi ng ikawalong prinsipe, "Chen Lei, inalis mo ang espiritu ng martial arts ng pinakamatandang prinsipe sa komperensya ng Pangangaso. Natural na galit sa iyo ang panganay na prinsipe. Alam mo, ang pinakamatandang prinsipe ay may makapangyarihang kapangyarihan sa ilalim ng kanyang mga kamay. Kumusta ang prinsipe?" Ang lakas nitong mga taong nakaitim. Panipi. Nag-isip sandali si Chen Lei at sinabing, "Napakalakas, hindi ako kalaban." Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ang mga taong ito na nakaitim ay nagtagumpay sa pagkakataong ito, bukod sa biglaang insidente, ay may kaugnayan din kay Lan Ziqiong. Kung si Chen Lei ay tumakas ng mag-isa, magagawa pa rin niya ito, ngunit sa tabi ng asul at lila na si Joan, walang paraan upang makatakas. Kung lumaban siya ng husto, hindi niya talaga kayang labanan ang mga taong ito na nakaitim ngayon, ngunit hanggat maaari siyang makatakas, kung gayon ang mga taong nakaitim na ito ay hindi nais na mahuli siya, kasama siya. Gayunpaman, hindi niya masabi ang mga salitang ito. Kung sinabi, siguradong masasaktan si Lan Michelle at magiging unfair kay Lan Michelle. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, kung hindi para sa Lan Ziqiong na ibigay ang kanyang buhay upang protektahan siya, hindi siya makakaligtas sa ikatlong pag-atake,
at hindi niya maibabalik ang kanyang lakas, at iyon ang mangyayari, imposibleng pigilan ang mga taong ito na nakaitim. So, inamin na lang niya ng diretsyo na hindi siya ang kalaban nitong mga taong nakaitim. Ang ikawalong prinsipe ay tumango at nagsabi, Chen Lei, ang mga taong ito na nakaitim ay hindi ang pinakamalakas na puwersa sa ilalim ng prinsipe. Ang mga lalaking nakaitim na ito ang pinakamalakas sa itim na armored army sa ilalim ng prinsipe. Sa hukbo, mayroon ding mga general at opisyal ni Emperador Wu sa ikasyam na palapag bagamat maliit ang bilang, mayroon ding mga 100 tao. Ito ay simpleng kapangyarihan sa mukha ng prinsipe. Naniniwala ako na may nakatagong kapangyarihan sa mga kamay ng prinsipe. Ang kapangyarihan ng Black Armored Army, kung gagamitin mo ang kapangyarihang ito para habulin ka, makakatakas ka ba? Panipi. Umiling si Chen Lei at sinabing, hindi ako makatakas. Sinabi ng ikawalong prinsipe, kailangan mo lang itong maunawaan. Narito ako upang ipaalala sa iyo na maging mas maingat. Huwag isipin na ang iyong lakas ay malupit, ikaw ay walang talo sa mundo, at magagawa mo ito ng walang pag-aalinlangan. Mas mababa pa dyan, panipi. Tumango si Chen Lei at sinabing, salamat, Panginoon, sa pagpapaalala. Si Lan Ziqiong, na nakinig sa mga salita ng ikawalong prinsipe, ay labis na nag-aalala at nagsabi, Ama, ano ang maaari kong gawin? Hindi ba masyadong delikado si Kuya Chen? Kailangan mong humanap ng paraan para iligtas si Kuya Chen. Nakangiting tumingin ang ikawalong prinsipe sa kanyang anak na babae, at sinabing, si Chen Lei at ang haring ito ay hindi magkamag-anak, bakit ko isa sa panganib na masaktan ang prinsipe para tulungan si Chen Lei? Sinabi ni Lan Ziqiong sa gilid, Thai, bakit napakasungit mo? Hindi ba nailigtas ni Chen Lei ang kanyang anak? Iniligtas mo ang kanyang buhay. Hindi ba totoo iyon? Sinabi ng ikawalong prinsipe, iyon ang dapat mangyari, ngunit sa pagkakataong ito ay iniligtas ko ang kanyang buhay. Sa teorya, ito ay isang draw. Inapakan ni Lan Ziqiong ang kanyang mga paa nang may pag-aalala matapos marinig ang mga salita ng ikawalong prinsipe, at sinabing, Ama, paano mo makalkala ang ganitong paraan? Iniligtas ni Chen Lei ang kanyang anak ng higit sa 1 beses. Si Chen Lei ay nasa gilid at kitang-kita niya na ang 8 prinsipe na ito ay puro pagpapasaya sa kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, si Lan Ziqiong ay nagmamalasakit dito ng may kalituhan, ngunit hindi niya ito makita. Umiling si Chen Lei. The more na ganito si Blue Michelle, mas sincere siya sa kanya. Sa oras na ito, hindi talaga alam ni Chen Lei kung paano maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Blue Michelle. Ikawalong guro, pagkatapos ng panunukso kay Lan Ziqiong, tumingin siya kay Chen Lei at sinabing, Chen Lei, hindi problema para sa akin na kanlungan ka sandali, ngunit kailangan mo ba ito? Umiling si Chen Lei at sinabing, salamat sa iyong kabaitan. Malalagpasan ko ang paghihirap na ito. Tumawa ang ikawalong prinsipe at nagsabi, oo, sa wakas ay hindi na ako umiwas ng tingin. Okay, prituhin ka na lang bilang sharpening. Kung papasa ka sa level na ito, marami kang makukuha. Ngumiti si Chen Lei at tumango. Mayroon na siyang walang katapusang stream ng mga baraha. Buo ang kanyang paniniwala na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili at hindi kailangan ng proteksyon ng ikawalong prinsipe. Pagkatapos, muling sinabi ng ikawalong prinsipe, makatiyak kang sa imperial na kabisera ng Deep Blue Kingdom, ang prinsipe ay hindi maglalakas loob na makitungo sa iyo ng lantaran. Hanggat maingat ka, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa labas ng imperial na kabisera ng Deep Blue Kingdom, ang prinsipe ay walang dapat ipag-alala at gagamit ng lahat ng paraan upang makitungo sa iyo. Sa oras na iyon, kailangan mong maging mas maingat. Panipi. Tumango si Chen Lei at sinabing, salamat sa paalala, 8th Prince, naaalala ko ito. Para sa ikawalong prinsipe, labis pa rin ang pasasalamat ni Chen Lei, at least malaking tulong din sa kanya ang paalala na ito. Bueno, sa susunod na yugto ng panahon, susundan mo ang hukbo at kumilos ng sama-sama. Sa kasong ito, walang maglalakas loob na manggulo. Tumango si Chen Lei, at sinabing, mayroon din akong intensyon na ito. Sa oras na ito, ang mga tropa sa likod ni Chen Lei at ang iba pa ay sumunod na, at si Chen Lei ay sumunod sa mga tropa at sumugod patungo sa kabisera ng Deep Blue Kingdom. Sa kalsadang ito, wala nang pasikot-sikot, at maayos siyang bumalik sa kabisera ng imperial.
Kuya Chen, halika at makipaglaro ka sa akin kung may oras ka. Pagkatapos bumalik sa Imperial Capital, kumaway si Lan Zikyong kay Chen Lei at malakas na sinabi. Well, kung may oras ako, hahanapin talaga kita. Mataimtim na sinabi ni Chen Lei, at pagkatapos ay pinanood si Lan Zikyong na umalis kasama ang 8th Prince. Kapatid na Chen, ang munting prinsesa na ito ay tila kinikilig sa iyo, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Tumingin si Li Hanxing sa munting prinsesa na madalas lumingon, at sinabi kay Chen Lei. Huwag kang magsalita ng walang kwenta, mahinang saway ni Chen Lei. Umiling si Li Hanxing at hindi na nagsalita. Hindi siya naniniwalang hindi alam ni Chen Lei, ngunit alam din niya kung nasaan ang puso ni Chen Lei sa ngayon. Natutulog pa rin si Jingjing sa ice coffin sa Qingyang Immortal Palace, at ni Echenran nang mawala muli ang kinaroroonan ng tao, ayaw niyang magkaroon ng mga bagong utang sa oras na ito. Sumunod, bumalik din si Chen Lei sa tirahan ng Li family para magsanay at magpahinga. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga elder sa conference hall ng pamilya Li ay pulang-pula ang mukha sa oras na ito, at ang mga master na hindi lumabas sa loob ng maraming taon ay naruroon din. Sa pagkakataong ito, ang pinagtatalunan nila ay ang tanong kung sino ang dapat na tagapagmana ng Li clan. Sino ang kahalili ng Li clan? Masasabing ang pag-unlad sa hinaharap ng Li clan ay isang malaking bagay at hindi maaaring maging pabaya. Sa kasalukuyan, ang mga matatanda ng Li clan ay nahahati sa dalawang paksayon. Ang isang paksayon ay sumusuporta kay Li Hanshan, at ang isa pang paksayon ay sumusuporta kay Li Hanxing. Sa pagitan ng dalawang paksayon, nagkaroon ng away kung sino ang dapat na mamuno. Supreme Rebirth Kabanata 1409. Malakas si Grand Prince at apo ng Martial God Hao. Kung siya ay magiging Panginoon, tiyak na malaki ang pakinabang nito sa hinaharap na pag-unlad ng Li clan. Malakas na sabi ng isang matandang nakatayo sa gilid ng panganay. Si Liu Gongzi ang unang mangangaso sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, ngumisi ang isa pang matanda. Ang panganay na anak ay gumawa din ng hindi mabilang na mga papuri noon. Sabi ng isa pang matanda. Ang ika-6 na anak ang numero 1 pangangaso sa pagkakataong ito, sabi ng isang elder. Ang dakilang binata ay malakas at maraming may kakayahang tao. Ang ika-6 na anak ang numero 1 pangangaso sa pagkakataong ito, mahinang sabi ng matanda. Wow, parang mas matanda ako. Ang mga matatandang nakatayo sa tabi ng panganay na anak ay labis na nagalit. Si Liu Gongzi ang numero 1 pangangaso sa pagkakataong ito. Hunting first, ano pa ang masasabi mo bukod sa hunting first? Galit na sabi ng isang elder na nakatayo sa gilid ni Li Hanshan. Hindi, sa pagkakataong ito, ang mga patakaran ay itinakda nating lahat. Sa dating pamamaril, siya ang tagapagmana ng Lichonglord. Malinaw na nakasulat sa itim at puti. Gusto mo bang talikuran ang iyong mukha at tanggihan ito? Panipi. Ang isang elder na nakatayo sa gilid ni Li Hanxing ay direktang kumuha ng isang itim at puting kontrata at inilabas ito, na puno ng mga tatak ng kamay na pinindot ng mga matatanda. Ang pagpili ng Li family ng prospective employer ay napakahalaga. Paano ko magagamit ang kontrata para magdesisyon? Isang matanda na nakatayo sa gilid ni Li Hanshan ang malamig na ngumuso at sinabing hindi makatwiran. Hey, hehehehe. Tumingin ang isang matanda sa matanda at ninisyan. Li Chenguang, anong tinatawa-tawa mo? Walang kahihiyang sabi ng elder habang tumatawa si Elder Li Chenguang, at galit na sinabi. Wala lang, ang walang hiya mong anyo ay nagpapaalala sa akin ng isang bagay na cute. Walang awa na sabi ni Elder Li Chenguang. Li Chenguang, gusto mo na bang mamatay? Nang sabihin ni Li Chenguang na siya ay walang hiya, ang mukha ng matanda ay naging kulay ube at gusto niyang gawin ito. Tumigil ka, huwag kang maingay. Sa oras na ito, malakas na sinabi ng Panginoon ng Li family, na nakaupo sa pangunahing upuan. Valve Master, ang mga matatanda ay nagmamadaling yumukod ng kanilang mga kamay nang makita nilang nagsasalita ang pinuno ng Li family masters. Ang Panginoon ng pamilya Li ay dahan-daw ang tumingin sa lahat at nagsabi, sa pagkakataong ito, ang pagganap ni Xiao Liu ay talagang kasiya siya. Bukod dito, sinabing ang maaaring unang manghuli sa pagkakataong ito ay ang tagapagmana ng Li family.
Hindi na kailangang pagdebatehan pa ang isyo, sundin na lang ang kasunduan. Palagi akong naniniwala sa Li Clan, at hindi magiging parang kontrabida na may pagtataksil. Panipi. Ilang matatanda sa panig ni Li Hanxing ang nakinig at nagsabi, matalino si Master. Ang mga matatandang nakatayo sa gilid ni Li Hanshan ay napangiwi. Kung si Li Hanshan ay nawala ang kanyang mga kwalifikasyon bilang tagapagmana ng pinuno ng Li Clan, kung gayon ang kanilang katayuan ay bumagsak. Sa oras na ito, ang pinuno ng Li Clan ay nagsabi, okay, ang bagay na ito ay titigil dito. Simula ngayon, kailangan mong ganap na makipagtulungan kay Liu Gongzi at pamahalaan ang mga gawain ng Li Clan. Para naman sa panganay na anak na si Li Hanshan, nagpasya si Master na ipadala siya sa Chenling Island upang mamahala sa mga gawain ng Chenling Island. Panipi. Oo, naghihintay akong sumunod. Sa oras na ito, ang mga mukha ng mga matatandang nakatayo sa tabi ni Li Hanshan ay nagpakita rin ng kagalakan at tumango bilang pagsang-ayon, ngunit ang mga matatandang nakatayo sa tabi ni Li Hanxing ay may malungkot na mga ekspresyon. Ang Chenling Island na ito ay masasabing pinakamalaking industriya ng Li family. Ito ay bumubuo ng hindi bababa sa 40% ng mga mapagkukunang pinansyal ng Li family. Masasabing ito ay tiyak na isang chubby na gawain. Hinayaan ni Master si Li Hanshan na maging master ng isla ng Chenling Island. Masasabing halos kalahati ng kapangyarihan ng pamilyang Li ay ibinigay kay Li Hanshan. Ang lakas ng mga subordinate ni Li Hanshan ay medyo maganda. Kapag nakakuha sila ng foothold sa Chenling Island, tiyak na magiging isang malaking nakatagong panganib sila sa hinaharap. Ang bagay na ito ay napagdesisyonan ng mga maharlika, kahit anong pagtutol ng iba, hindi ito makakatulong. Okay, ito na ang katapusan ng usaping ito. Mula ngayon, dapat mong igalang si Liu Gongzi bilang master ng angkan. Ang lahat ng usapin ng Li Clan ay pagpapasya ng ika-6 na master. Simula ngayon, isasara ng master ang kanyang pagsasanay sa paglilinang, hindi nabigyang pansin ang mga pangkalahatang gawain. Panipi. Natapos na ang pagsasalita ni Lord Li Valve at ikinaway ang kanyang kamay para ipahiwatig na lahat ay maaaring umatras. Walang magawa ang mga matatanda. Sa pagkakataong ito, ang mga elder na nakatayo sa tabi ng 60th Young Master ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa kalungkutan, ngunit ang mga elder na nakatayo sa tabi ng unang Young Master ay nagniningning sa tuwa. Hindi nagtagal, ang desisyong ito ay ipinasa din sa mga tainga nina Li Hanshan at Li Hanxing. Grabe pa naman ang tatay ko kaya sabi ko hindi ako papansinin ni tatay. Matapos malaman ni Li Hanshan na siya ang naging master ng Chenling Island, tumawa siya at naging master ng Chenling Island. Kahit na hindi siya ang master ng Live Ale, ang kanyang langis at tubig ay halos mas malaki kaysa sa Live Alve. Bagamat na-assign si Li Hanxing sa Chenling Island matapos malaman na naging pinuno siya ng Lord of the Li family, para kay Li Hanxing, hindi mali ang resultang ito. Alam mo, halos wala siyang pag-asa na maging pinuno ng Liz, at maging ang pagliligtas sa kanyang buhay ay napakahirap. Ngayon, ang pagiging tagapagmana ng pinuno ng mga Li, at ang pagiging pinuno ng mga Li na may dakilang kapangyarihan sa hinaharap ay ang pinakamagandang resulta. Tungkol sa mga pagbabago ng tauhan sa Li Clan, hindi makasali si Chen Lei, ngunit lubos siyang nasisiyahan sa mga resulta ni Li Hanxing. Para kay Li Hanshan na maging master ng Chenling Island, tumanggaw si Chen Lei, ngunit hindi nagsalita, ngunit ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Bagamat mayaman ang Chenling Island, malayo ito sa Deep Blue Kingdom, na napaka-convenient para sa kanya na maghiganti sa hinaharap. Para kay Li Hanshan, ginawa ni Chen Lei ang determinasyon na pumatay. Gayunpaman, sa imperial na kabisera ng Deep Blue Empire, maraming mga masters dito. At si Li Hanshan ay maraming mga masters para protektahan siya. Nahirapan siyang magsimula. Nang dumating si Li Hanshan sa Chenling Island, bagamat siya ay protektado ng mga eksperto, hindi siya kailanman kasing higpit ng Dark Blue Emperor, kaya natural na nagkaroon siya ng mas maraming pagkakataon para magsimula. Siyempre, ang kasalukuyang lakas ni Chen Lei ay hindi sapat para patayin si Li Hanshan sa ilalim ng proteksyon ng maraming matatanda. Gayunpaman, isang araw, ipaghihiganti niya ang paghihiganting ito. Kung hindi dahil kay Li Hanshan, hindi ito gagawin ni Jingjing. Malubhang nasugatan at namamatay.
Sa mga sumunod na araw, pinamunuan din ng ikawalong prinsipe ang isang grupo ng mga prinsipe at ministro na sumuporta sa pangalawang prinsipe upang hilingin sa emperador ng Deep Blue Empire na gawing prinsipe ng Deep Blue Empire ang pangalawang prinsipe. Ang emperor ng Deep Blue Kingdom ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, at agad na nagpasya na ang pangalawang prinsipe ay kinoronahan bilang prinsipe ng Deep Blue Kingdom at namuno sa lahat ng mga gawain ng estado ng Deep Blue Kingdom. Boom! Sa palasyo ng pinakamatandang prinsipe, pagkaraang matanggap ang balitang ito, ang mukha ng panganay na prinsipe ay malungkot at kakilakilabot, at pinagdurog-durog niya ang lahat ng kasangkapan sa kanyang bahay. Ang pangalawang prinsipe ay nakoronahan bilang prinsipe, at ang kanyang daan-daang taon ng mga plano ay ganap na nawasak at ganap na nabigo. Ang bagay na ito, hindi ko basta-basta pababayaan, Qianlei, kung sisirain mo ang aking kinabukasan, sisirain ko ang iyong buong pamilya. Ang panganay na prinsipe ay lihim na nangakong kamumuhian si Qianlei. Kabanata 1410 Pangako. Kung sasabihin mo kung sino ang pinakaayaw ng panganay na prinsipe ngayon, ang una ay tiyak na si Qianlei. Bukod dito, inagaw ng pangalawang prinsipe ang kanyang posisyon bilang prinsipe, at isa rin sa mga taong pinakakinasusuklaman ng pinakamatandang prinsipe. Gayunpaman, ang kasalukuyang pangalawang prinsipe ay isa ng prinsipe, at tiyak na tataas ang bilang ng mga Panginoon sa kanyang paligid. Hindi madaling salakayin ang pangalawang prinsipe. Gayunpaman, bukod kay Qianlei, mayroong walang kapantay na kawalan kung gusto mong patayin si Qianlei, makakahanap ka ng pagkakataon kung mayroon kang kaunting pasensya. Halika dito, bantayan mo akong mabuti kay Qianlei. Kung may pagkakataon, sasaluhin ko. Ako mismo ang magpapahirap sa kanya. Halos mabaliw ang prinsipe at nagbigay ng ganoong utos. Ilang sandali, nawala ang bahagyang pagbabago-bago sa kawalan, na nilagpasan ang utos ng prinsipe. Sa oras na ito, nakikipag-chat si Qianlei kay Li Hanxing at sa pangalawang prinsipe. Sa pagkakataong ito, si Li Hanxing ay binigyan ng posisyon ng tagapagmana ng pinuno ng Li Dynasty, at ang pangalawang prinsipe ay binigyan ng posisyon ng prinsipe. Masasabing malaki ang kontribusyon ni Qianlei. Kung wala ang tulong ni Qianlei, si Li Hanxing o ang pangalawang prinsipe ay hindi magkakaroon nito sa oras na ito. Sa makatuwid, espesyal na inabot ni Li Hanxing at ng pangalawang prinsipe ang isang araw para hilingin kay Qianlei na pumunta sa Star Clock Tower. Maraming salamat kay Qianlei. At ang isang ito ay direktang pinulot ng pangalawang prinsipe ngayon bukod sa pangalawang prinsipe, sina Li Hanxing at Qianlei, naroon din si Lan Ziqiong, sa kabuuan ay 4 na tao. Sa sandaling ito, sa pinakamataas na entablado ng Star Clock Tower, mayroong 2 talampakang makapal na puting espiritual na ambon na lumulubog sa lupa. Sumasayaw ang mga crane at ang mga USA ay nagdadala ng mga kabute, na halos parang isang fairyland. At sa pagkakataong ito, upang pasalamatan si Qianlei, ang pangalawang prinsipe at si Li Hanxing ay gumawa ng isang malakas na kilos, at ang lahat ng mga signature dish sa Star Tower ay ipinakita, at isang maganda at magandang dalaga ang naghatid ng isang plato ng mga pagkaing napakaganda sa sukdulan. Ang ulam, ang ganitong uri ng ordinaryong martial artist, natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na kainin ito minsan sa isang buhay. Gayunpaman, ang pagkain ay pangalawa sa kanilang pagkikita sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito ay nagtipon sila pangunahin upang makita si Qianlei. Dahil nagpahayag si Qianlei ng kanyang intensyon na umalis kay Li Hanxing at sa pangalawang prinsipe nitong mga nakaraang araw, at ang dalawang prinsipe at si Li Hanxing, nang makita ang intensyon ni Qianlei na umalis, ay nagdaos ng piging na ito. Ang isa ay ang pasalamatan si Qianlei sa pagtulong sa kanila, at ang isa naman ay ang paalisin si Qianlei. Tungkol sa pag-alis ni Qianlei, si Lan Ziqiong ay nag-aatubili ding sumuko, iginiit na palayain si Qianlei. Sa pagkakataong ito, 4 na lang ang tao sa farewell party. Boss, wala na akong sasabihin masyado. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang. Bagamat sinabi na ang pangalawang prinsipe na si Lan Feng ay naging prinsipe ng Deep Blue Kingdom, si Qianlei ay tinawag pa rin na panganay. Dati silang nagkasundo na sumamba bilang magkakapatid. At sinabi rin ni Li Hanxing, "Oo, kapatid, saan man kami magpunta, ikaw ang aming panganay na kapatid."
Ngumiti si Chen Lei at tumingin kina Lan Feng at Li Hanxing, tumango, at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko ito makakalimutan. Sinabi ni Lan Ziqiong, nariyan pa rin ako, at ako, kapatid na Chen, huwag mo akong kalimutan, tandaan mo ako, lagi kitang hihintayin. Sa oras na ito, sinabi rin ni Lan Feng at Li Hanxing, Kuya, oo, may isa pang bagay na dapat harapin bago ka umalis. Ano ito? Tanong ni Chen Lei kina Li Hanxing at Lan Feng. Nagkatinginan sina Li Hanxing at Lan Feng at sinabing, Ate, kung ano ang iniisip ng munting prinsesa tungkol sa iyo, dapat mo ring malaman ito. Dahil aalis ka ngayon, anuman ang mangyari, kailangan mong bigyan ng pangako ang munting prinsesa. Well, kung hindi, ang buhay ng munting prinsesa ay maaantala mo. Natatakot ako na hindi mo ito matiis. Panipi. Sa oras na ito, bahagyang namumula ang mukha ni Lan Ziqiong, at tumingin siya kay Chen Lei. Ito, nang makita ko sina Li Hanxing at Lan Feng, alam kong nakipag-ayos sila. Talagang hindi niya kayang harapin ang aspetong ito ng usapin ngayon, ngunit nang makita ang hitsura sa mga mata ni Lan Ziqiong, hindi niya ito mapabayaan. Natural na napansin ni Li Hanxing at Lan Feng ang pagdududa ni Chen Lei, at hinikayat, Kuya, kailangan mo pa ring makinig sa aming dalawa sa bagay na ito. Alam nating lahat na may malalim kang pagmamahal sa iyong hipag. Gayunpaman, sa kasong ito, hindi ka makapasok sa mga sungay. Ngayon hindi ka namin hinihiling na gumawa ng anuman sa munting prinsesa. Hinihiling lang namin sa iyo na gumawa ng appointment. Sa hinaharap, pagkatapos mong mahanap ang hipag at sila, darating ka para kunin ang munting prinsesa. Sa tingin mo ba sulit ito? Walang magawang tumango si Chen Lei, at sinabing, okay. Pagkatapos, sinabi ni Chen Lei kay Lan Ziqiong, munting prinsesa, salamat sa iyong tulong, Chen Lei, hindi talaga ako karapat-dapat sa iyong pangangalaga. Umiling si Lan Ziqiong at sinabing, Kuya Chen, wala na akong magugustuhan maliban sa iyo. Tumingin si Chen Lei kay Lan Michelle na may matigas na mukha, at bumantong hininga. Alam na ang ugali ni Lan Michelle, ang mga salitang iyon ay hindi karaniwan. Ziqiong, umaasa pa rin akong mapag-isipan mong mabuti ang bagay na ito. At saka, kapag nalaman ng tatay mo, papayag ka ba? Umiling si Lan Ziqiong at sinabing, maaari kong sagutin ang bagay na ito, ngunit hindi ako makontrol ng aking ama. Nang makita ni Chen Lei si Lan Ziqiong, talagang nakapagdesisyon na siya, at sinabing, sa kasong ito, masasabi ko lang na wala akong balak pakasalan ka. Alam mo ang negosyo ko. Gusto kong maghanap ng ibang asawa. Pagkatapos nito, maaari na akong tumugon sa iyo. Panipi. Sinabi ni Lan Ziqiong, Brother Chen, handa akong maghintay para sa iyo. Tumingin si Chen Lei kay Lan Ziqiong na napakadeterminado, at sinabing, Stupid girl, bakit ang tanga mo? Namumula ang mga mata ni Lan Ziqiong, at sinabing, Brother Chen, sa harap mo, handa akong maging isang hanggal na babae. Tumingin si Chen Lei sa mapupulang mata ni Lan Ziqiong, at sinabing, kung gayon, makikipag-deal tayo hanggat nakahanap ako ng ilang iba pang tao. Asawa ko, babalik talaga ako para sunduin ka, paano? Panipi. Tumango si Lan Ziqiong, umiiyak at tumatawa, at nagsabi, okay, Kuya Chen, dapat mong tandaan na sunduin mo ako, hihintayin kita, gaano man katagal, hindi ako susuko. Tumango si Chen Lei, isa pang matinding pag-aalala sa kanyang puso. At si Lan Ziqiong ay nakatanggap ng ganoong pangako mula kay Chen Lei, agad siyang ngumiti, tumakbo at niyakap ng mahigpit si Chen Lei. Bahagyang gumalaw ang braso ni Chen Lei, at sa huli, nakapalibot pa rin ito sa manipis na baywang ni Lan Ziqiong. Maya-maya, bumitaw si Chen Lei at pinunasan ang mga luha sa mukha ni Lan Ziqiong. Pagkatapos, sa isang kislap ng liwanag mula sa kanyang mga daliri, isang jade pendant ang lumitaw sa kamay ni Chen Lei at sinabing, ito ay isang concentric jade pendant. Bigyan ka ng isa, ito ay isang token. Panipi. Masayang kinuha ni Lan Ziqiong ang jade pendant mula sa mga kamay ni Chen Lei, at isinuot ito ng may malaking halaga at kahalagahan. Mahusay. Sa sandaling ito, sabay na sinampal ni Lan Feng at Li Hanxing ang kanilang mga kamay. Kayong mga, tumingin si Chen Lei kina Lan Feng at Li Hanxing at hindi alam kung ano ang sasabihin.
Kuya, buti na lang, ano ba ang pinag-aalangan mo? Tara, mag-toast tayo. Ibinalik ni Li Hanxing si Chen Leila sa mesa ng alak, kinuha ang baso ng alak, at iniabot ito kay Chen Lei. Gusto ko rin. Sa oras na ito, muling nagpakita ng masayang ngiti si Lan Ziqiong, at gumawa ng gulo kay Chen Lei. Thank you for watching. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz.